Makalipas ang kalahating oras, narating ng grupo ang bahay ni na Madeline. Isa si Madeline Liwan, 26 anyos, sa mga buntis na dinadalaw ni Betty. Ang unang anak ni Madeline na si Riza May ay nagkasakit ng meningitis matapos isilang. Malungkot kami tapos hindi namin akalain na yan ang first baby niya. Sana pag laki niya, maging okay na siya, tapos maging makalakad ko siya. Nanganak si Madeline sa barangay clinic sa kabilang bayan, pero wala roong newborn screening. Kaya hindi agad nalaman kung may problema sa kanyang sanggol. Merong kulang sa dugo nila, tapos pumuputok, nasisira bigla yung pula sa dugo, pwedeng mamatay yung bata. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang manganak sa kanilang rural health unit o ospital. Pagka gusto mo nang ibaba ka namin ngayon sa RHU, doon ka na maghintay. Gusto mo? Sige. Tumigil muna sa pagtatanim sa Benguet ang kanyang mister para mabantayan siya. Habang naghahanda, tiniyak ng Ayod Oban team na matibay ang ayod o duyan na sasakyan ni Madeline. Kapitan, mga vice. Okay, nagpalit. Kung isa may papalit, sabihin lang yung nararamdaman. Kasi ako sumasakit na yun pa. Kailangan ko nang magpa-rescue o rescue. Yan. Mula sa bahay ni na Madeline, mga 20 minuto pa bago marating ang lugar na abot ng sasakyan. Meron silang parang alertness pagka meron ng nanganganak o bago pa manganak. Dinuduyan na nila papunta yan sa isang facility. Tingin ko yun yung napaka-laudable na initiative. Kapag hindi pwede ang ambulansya, ang sasakyan ng kanilang vice mayor ang gamit nila. Kapag umuulan, hindi makadadaan ang sasakyan at maglalakad sila ng higit 1 oras. Sumama ang Ayod Oban team hanggang Rural Health Unit dahil hihintayin nila kung makakauwi ang pasyente. Sige, rest lang, tapos BP. Nagan naman, Mami? Madeline. Saglit na lang nakatakda ng mga anak si Madeline, pero mahalagang ma-check up siya ng doktor. We are more on prevention kasi ayaw namin nga as much as possible, ayaw namin na magkaroon ng maternal or infant death. Malaking tulong ang Ayod Oban team. Sila ang ambulansya de paa ng barangay. Sabi ko nga, if we have one strength in LGU, yun yung Ayod Oban Community Health Team because it is very functional. Kahit maglakad dyan ng 6 to 8 hours. Malaking pagsabit namin sa Ayod yung kasi silang nanguna kapag may binubuhat na pasyente na pupunta namin dito. Magdamag na nag-labor si Madeline. Sumunod na araw, nakaranas naman siya ng pagdurugo. Ay, ano kasi bigla siyang nag-bleed abnormal po dun sa pagbubulog na. Kaya re-refer po namin siya doon. Tinawagan ko na yung OB. Ginakabahan ka, Mami? Natada ako, mabutbutin ka? Medyo daw. Ihahatid si Madeline sa Ifugao General Hospital para matingnan ng espesyalista.
Sumunod na araw, nagpadala na sa amin ng litrato at video ng anak si Majeline. Para sa Ayod Oban Team, isang karangalan na makatulong sila sa kapwa. Magsisilbi po kami hanggang buhay kami. Mawala man kami sa pwesto, yung mga pinag-aaralan namin, yung mga responsibilities sa community, nasa puso namin.